Ito na mga pre. Kung naalala nyo nga, yung sinabi ko sa inyo dati na yung winaringan natin na hindi nila mapandar, pansit ng wiring nito, no? So bali nila lang to sa ating kahapon. At ito, chinik natin siyempre. Malakas yung kuryente mga pre. Sa kuryente walang problema. Okay? Kahit na yung kanyang primary medyo pasunog na, pero malakas pa rin yung kuryente binibigay. Kapag ganitong itsura, pasunog na, check natin. Ayan. Galawin natin yan, wala pang kagalaw-galaw, kaya malakas pang kuryente na nilalabas. Dito naman sa kanyang CDI, local yung kanyang CDI, walang problema dyan. So bali yung nagiging problema nito, bakit hindi mapandar mga pre? Eto na. Maayos yung gasolina ha. Ayos yung gasolina, ayos yung ignition, siyempre naglalabas ng kuryente, ayos yung gasolina. Ngayon, bakit hindi nila mapandar? Diba? May kuryente, malakas kuryente, may gasolina, hindi mapandar. Ngayon, ang naging problema mga pre. Yan, kung napapansin nyo. Diba? Putol. Putol yung konya. Nawala na sa timing to kaya hindi mapandar kahit malakas ang kuryente. At kung makikita nyo, ayun ang kaputol. Kabiyak. Yan. Ay pare, yan yung kabiyak mga pre. Putol na yung kanyang konya, kaya nawala na sa line to. At kung mapapansin natin dito sa kanyang thread, sa kanyang sigunyal, goods pa naman ang kanyang thread na sigunyal. Tingnan natin tong kanyang nut. Oh, goods pa rin. So bali kung bakit na ano to, na naputol yung konya, kasi nga walang washer. Dapat to may washer mga pre. Lalagyan natin ng washer to para mahigpitan maigi, maipit ng maigi itong magneto. Ayan kaputol. Ayan. Okay. Yeah, washer lang kulang nito. Dapat makapag-produce tayo ng washer para mapipinya maigi, maipit niya maigi. Ay pare. Ayan. Yun lang. Matic, under yan. Okay. Dito meron pa tayong ginagawa. Ito ginawa na ng may-ari. So bali ang naging unang issue nito mga pre, nung ginawa niya to, clutch bearing lang ang nasira na. Okay, binilihan niya ng clutch bearing, pinalitan, bago na. Ito nga bago. Ayan bago yung clutch bearing. Ngayon, nung may salpak niya na at paanda rin niya na, ayaw nang kumapit yung dumudulas na, dumudulas. Siyempre pag dumudulas, mag-adjust tayo dito sa kanyang clutch lever, diba? Sinagad na ng-adjust, dumudulas pa rin at nagpasya na dalhin sa atin. Ayan, dahil nga ginawa niya naman yung mga dapat natin gawin, subalit tinanggal natin yung kanyang clutch housing, clutch lining. Yung kanyang clutch plate sunog. Ayan, ito ang dahilan kung bakit dumudulas yung kanyang clutch wheel, clutch hub. Ayan kita niya mga pre, malalim na, kinahid na. Pati itong kanyang clutch wheel. Ayan malalim na yan. Papalitan na natin yan, isang buo, clutch lining, kasama na yan, clutch hub, clutch wheel. Yung kanyang clutch plate, chinik natin, goods na goods pa naman. Nandito pa yung mga groove. Ayan, okay. Ayan, taas linis lang to. Ayan lang. At sana nakatulong sa inyo to, no? Ayan. Nagkaroon kayo ng idea. Kapag dumudulas yung cake ha, hindi lang lining ang sira mga pre ha. Kalimitan dyan, clutch hub, clutch wheel, minsan isa lang nito, minsan dalawa, katulad nito nagsabay na. Pero dapat pagka ganun mga pre, halimbawa dumudulas yung cake nyo, ang may tama lang clutch hub, tapos yung clutch plate, clutch wheel, hindi masyadong gas-gas, bagamat may kunting gas-gas, palitan nyo na rin, pagsamahin nyo, palitan nyo na para pares. Ngayon kung talagang walang gas-gas, isa lang bibili nyo mga pre. Pero yung lining siyempre papalitan nyo na rin yan, kasi pag nagasgas tong clutch hub, yung kanyang clutch lining may gasgas na rin yan, tulad nito. Ayan nung nakita nyo may guhit na. Ayan, kaya matik, palit na rin yan. Kung sakali na maka-encounter kayo yung clutch hub walang gas-gas,
walang kahit na anumang dungis ng pagdurusa. Ika ngay walang tama. Ang papalitan nyo lang clutch lining. Ganon din sa kanyang clutch wheel. Pag walang tama, okay lang. Clutch lining lang. Clutch lining lang din papalitan niya. Ganon lang. Okay, lahat yan mamaya pag nabila ng piyasa, kapapaganan natin yan. Yun lang. Bye-bye.